the Philippines. You disperse the crowd without shooting. I cannot in conscience recognize the President as the Commander-in-Chief of the Armed Forces. What is happening is not a coup d'etat, but a revolution of the people. Minister Enrile and those with him have appealed for food and expressions of support. People Power Revolution. I've always wanted to die for our country. Isang kilusan kung saan narinig ang tinig ng bayan. Alamin natin ang dalawang panig na kung saan ramdam natin ang tensyon. Bilang isang Pilipino na naabutan ang kilusang naganap noon at nakipaglaban sa pamamahala ng Marcos noon sa ngalan ng karapatan, ano po ang masasabi ninyo tungkol sa People Power Revolution at ano po sa tingin ninyo ang mga epekto nito sa kasalukuyan? Ang People Power, yun ang kalayaan na ang mga tao ay naging masaya. Kahit natutuwa kami dahil tayong lahat ay meron na tayong freedom of speech. May kalayaan tayo na oras na maging hawak natin ang oras natin na walang walang bawal. Pangalawa, tayo ay yung mga tao ay may sariling hindi na natatakot, lalo na sa mga military na kung anong may maririnig ikukulong ka kita, huhulihin ka. Kaya ngayon nung magkaroon ng people power, lahat ng tao ay may kalayaan. Sa inyong palagay, ano po ang pagkakatulad ng mga isyu noong People Power Revolution at sa kasulukuyang panahon, lalo na't Marcos ulit ang namumuno ngayon? Yan ngayon ang ikinatatakot natin. Baka po maulit-ulit yung martial law na kung saan ang mga tao ay walang karapatan, hindi sila makapaggawa ng naayon sa kanilang gusto. Tapos ang mga bilihin ngayon, baka lalong tumaas dahil sa sila Marcos ulit. Pangako lang habang nung nagbubutuhan, pangako lang nila bababa lahat ng Pero hindi, totoo na lalong tumataas ngayon ang presyo ng mga bilihin. Bilang estudyante, paano mo kaya maaaring magbago ang sitwasyon kung maririnig ang boses ng taong bayan? Kung maririnig ang pamahala ng mga tao, tulad ng pananawagan na mas habol kaya ng bilihin at para sa kontinente sa trabaho, mas magiging malusog ang ating kanta. Ang mga reforma ay hindi pa sarili interes lang ng mga may kapangyarihan. Katulad ng sa people power, sa oras na makiisang pamana sa mga pangangailangan ng tao, magkakaroon ng mas maliwanag na landas tungo sa tunay na pagbabago at pagmamagandang bansa. Bilang isang estudyante, sa tingin po ba kailangan natin muling magkaroon ng paggilos tulad ng People Power Revolution? Hindi, imposible mangyari yun kung ang mga isyu tulad ng katiwalian, mataas na presyo ng bilihin, at pagkawalan ng pagkapantay-pantay ay magpapatuloy ang tao ay muli maganap ng pagbabago. Pero sana ang mga pagkilos mga tao ngayon ay ngayon na natiling mapayapa tulad ng people power na hindi gumagamit ng gas, kundi lakas na loob at magkakaisa. Importante rin na maging bukas ang mga pamahalaan sa pagkikinig na hinaing ng mga tao para maiwasan ang mas malalaki. Paano niyo po nakikita ang epekto ng people power sa kasulukuyang pamumuno? Positibo o negatibo? Para sa akin, nasa positibo ako kasi ang epekto ng people power noon, pinapakita nito na ang taong bayan ay kaya magkaisa. Presidente natin ngayon,
siya ay may tunay na malasakit sa bayan at nais niyang itama ang lahat ng mga pagkakamali ng mga nakaraan. Habang ipinagpatuloy naman niya ang mabubuting nasimulan. Ano po ang mensahe ninyo sa mga kabataan na hindi nakaranas ng People Power Revolution pero ngayon ay nasa ilalim ng pamahalaang Marcos? Masasabi ko sa mga kabataan ngayon, kailangan talaga magsikap mag-aral para magkaroon ng magandang kinabukasan. At kailangan maalala din nila ang mahalagang pag-aaral ng kasaysayan para bigyan nila ng pagkakataon ang kasalukuyang administrasyon na ipakita ang kanilang kakayahan, hindi lang sa pansamantalang solusyon sa mga problema natin. Ang People Power Revolution ay hindi lamang isang pahina sa kasaysayan. Ito ay isang paalala na ang pagkakaisa, pananampalataya at pagmamahal sa bayan ay kayang baguhin ang ating kapalaran. Sa bawat hakbang, kasama ang bawat boses, ang hinaharap ng ating bansa ay nasa ating mga kapatid. Ako, ikaw, tayo. Anong landas ang patutunguhan upang tinig ng bayan ay marinig ng lubusan?